Mahal na mahal kita, Lolo. Patawad po at ngayon lang ako nakauwi dito. Hindi man lamang ako nakapagpasalamat sa iyo dahil sa lahat ng naitulong mo sa akin. Kung nasaan ka man ngayon, alam kong nasa mabuti kang mga kamay. Sana nakakasama mo po ako sa mga huling araw mo dito. Kung alam ko lang. Umiiyak na wika naman ni Danica. Patawad, Lolo. Patawad dahil tuluyan kong tinapos ang koneksyon nating dalawa. Mas lalo kasi kitang namimiss. Pag maaalala lang kita at pagsisisihan ko ang ginawa ko. Mahal na mahal kita, Lolo Eduardo. Mahal na mahal po kita. So after 3 years, you go back, Danica. Bahagya siyang napapitlag nang biglang may nagsalita sa kanyang likuran. At kahit hindi niya lingunin kung sino ang nagsasalita, kilalang kilala pa rin niya ang boses nito. Kasalukuyan siyang nasa ilalim ng malaking puno na nasa gilid ng chapel. Palihim muna siyang lumanghap ng hangin bago nagpa siyang lingunin ang nagsasalita. Pinaghandaan niya ang araw na ito. Ang araw na muli niyang makakasalamuha kahit sino man sa kanila, ni Paulo at ni Hana. Hi, Paulo. Nakangiting bati naman ni Danica. Tulad ng inaasahan niya, mas lalo itong gumwapo sa paglipas ng mga taon. 31 years old na ito ngayon. Sa paglipas din ng mga taon, nakapag-move on na din naman siya at nagawa na niya namang magpatawad sa mga taong nakagawa sa kanya ng malaking pagkakamali noon. Tulad ng sabi niya, hindi siya ang klase ng tao na nagtatanim ng galit, pero siya ay natuto na at alam na niya ang mga taong dapat pagkatiwalaan. Tumitig naman ito sa kanya. You change. Wika naman ito. Where have you been, Danica? Hindi niya napaghandaan ang tanong na iyon ni Paulo. It doesn't matter. Tanging sagot naman niya rito. She doesn't have a plan para makipagkwentuhan dito. I think it's not too overboard if I want to know where have you been. Giit na wika naman ni Paulo. No, it's not. But still, it's my decision if I'm going to tell you or not. Sarkastikong wika naman ni Danica. Napaawang naman ang labi nito. Sandali habang nakatitig sa kanya. Saka ito bumuntong hininga. Anyway, how are you? Ibang tanong na naman ito. I'm fine. Gusto sana niya magtanong dito. Pero mas pinili niya ang tumahimik na lamang. Lihim na hinahanap ng mga mata niya si Hana. Pero hindi niya ito nakita. Baka naman nasa mansyon lang ang babae. Siguro may anak na ito at si Hana. May matutuluyan ka ba? Habang nandito ka sa San Ignacio? Pwedeng dun ka naman muna sa mansyon. You're always welcome there. May halong pag-anyaya namang nawika ni Paulo sa kanya. Salamat, pero may kinuhan akong hotel sa Kabayanan. Tanggi naman niya sa offer nito. So paano? Hindi na ako magtatagal. Wait, pigil naman ito sa akmang pag-alis niya. Bakit? Nilingon naman niya ito. May ipakikita lang ako sa'yo. Anin nito sa mababang tono. Kunot noon naman siyang nakatingin dito. May gusto lang akong ipakita sa'yo. Kung saan pinalipat ni Lolo ang punto ng tatay mo. Isa nga ito sa mga ipinunta niya rito. Hindi niya alam kung dapat bang sumama siya dito. Pero sa bandang huli sumama pa rin siya. Sa nakikita niya ngayon kay Paulo, tila ito isang ordinaryong tao lamang. Sadya nga palang may mga bagay na maghihilom sa paglipas ng taon. Wala na yung dating pagmamahal niya dito at napatawad na rin niya ito. Kaya para na itong ordinaryong tao sa kanya. Tay, kumusta ka na? Pasensya ka na kung ngayon lang kita nabisita muli. Tingnan mo ako ngayon. Ang ganda ko na, hindi ba? Nagbago na ako, Tay. Matatag na po itong anak ninyo. Pinigilan niya ang mapatulo ang mga luha niya. Hindi siya lubos makapaniwala na dito inilipat ni Don Eduardo sa family cemetery ng mga Diogracia ang himlayan ng kanyang ama. Kaya hindi nagpaatubili noon ang tatay niya na iligtas ang mahal na si Don
dahil sa taglay na kabaitan ng Don. Dito ipinalipat ni Lolo ang labi ng tatay mo dahil sa malaking utang na loob niya dito. Dahil sa tatay mo, matagal siyang namuhay dito sa mundo at mas napalago pa niya ang hasyenda natin. Wika ni Paulo sa kanya nang lumingon si Harito. Ngumiti lang naman si Danica. Wala naman siyang dapat sabihin. Tumitig naman ito sa kanya. May asawa ka na ba? Hindi niya napaghandaan ang tanong na iyon ni Paulo. Wala, but I already have a fiancé at may anak na rin ako. Mas pinili niyang magpakatotoo na lamang kay Paulo. May anak ka na? Tila hindi makapaniwalang sambit nito na nakatitig pa rin sa mga mata niya. Oo, 2 taon na ang anak ko. We have a son, Paulo, and he is so much like you. Pero siguro, hindi ka na maghihinala kung makita mo man siya. After all, hindi mo naman alam na may nangyari sa ating dalawa noon. Nasa isip lang niya ang mga huling katagang iyon. Wala naman din sa plano niya na ipaalam dito ang tungkol kay Sean. Bukas pupunta sa San Ignacio si Franco at isasama nito ang anak niya. Ito na ang huling pagkakataon para makita ni Sean ang lolo nito bago ito ilibing. Gusto niyang ipakilala ang anak sa lolo nito. Hindi niya maintindihan ang lumatay na kalungkutan sa mga mata nito. Pero narealize din naman niya na namatayan ito ng lolo kaya ito malungkot. Walang pagsidhan nga din ang lungkot sa puso niya sa katotohanan na tuluyan ng namayapa ang Don, na siya nagbigay sa kanya ng isang pagmamahal na walang katumbas. Hindi man lamang sila nagkausap nito sa mga huling sandali nito. Humakbang siya pababa sa medyo maumbok na lupa. I help you. Ani nito sabay lahad sa kamay nito sa kanya. Hindi na siya nagpaatubili pang humawak sa nakahanay na kamay nito. Medyo madulas kasi dahil ilang araw na maulan. Kanina lang ay malakas din ang buhos ng ulan. Kaya tanghali na siya nakapunta dito sa Villa ng mga Diogracia. Hindi niya napaghandaan ang pagdaloy ng tila kuryente sa katawan niya nang naglapat na ang mga kamay nilang dalawa. Hanggang ngayon pa rin pala, may ganong epekto pa rin sa kanya si Paulo. Kahit nawala na ang dating pagmamahal niya dito. Salamat. Agad niyang binawi ang kamay ng tuluyan na siyang nakababa roon. Hindi naman nagsalita si Paulo. Ngumiti lang ito sa kanya na hindi umabot sa mga mata nito. Nagpasiuna naman siya sa paghakbang dito. Kailangan na niyang umalis. Susunduin pa niya sina Franco at Sean kasama ang yaya ng anak niya. Saan ka bang hotel tumutuloy? Ihahatid na kita. Thanks, but no thanks. May kotse ako. Tanggi naman niya kay Paulo. Dahil hindi siya nag-abalang sumulyap dito, kaya hindi niya napansin ang pagkibit-balikat nito. Nang napadaan naman siya sa dating kinatitirikan ng maliit na kubo nila, pinipigilan niya ang mapahinto roon. Baka mahalata pa ng kasama na may naalala siya sa lugar na ito. Pag bumabalik pala sa lugar kung saan maraming alaala kang nabuo, hindi din pala mapigilan na alalahanin ang ilan doon. Hindi niya narinig ang mga hakbang ni Paulo na nakasunod sa kanya, kaya napalingon siya dito. Nakita niya itong huminto sa hindi kalayuan niya. Napatingin ito sa kanya. Nagtama sandali ang mga paningin nila. Sabay naman sila nagbawi ng tingin. Do you still remember? Yung kubo na madalas nating tambayan noon. Hindi niya alam kung paano magre-react sa sinabi nito. Hindi naman niya lubos akalain na magagawang magsalita nito tungkol sa nakaraan. Flowers for you. Napalingon ako ng bigla na lang may tumanbad na isang pulang rosa sa aking harapan. Kasalukuyan kong pinag-aaralan ang mga report sa asyenda sa loob ng isang buwan. Madalas dito kong ginagawa sa kubo ang bagay na to dahil may preskong hangin ang lugar. Mas gusto ko pa rin ang preskong hangin kaysa malamig na aircon sa mansyon. Paulo, ano to? Natatawa kong tanong habang tinatanggap ang ibinibigay niya. Inilapag ko ito sa mesa na gawa sa kawayan. Sana hindi niya mahalata ang kilig ng aking nadarama. Nakita ko kanina habang papunta ako dito. Wika nito.
Saka siya humakbang papasok sa kubo. Sabi ko na nga ba, nandito ka. Anong ginagawa mo? Umupo siya sa upuan sa gawa-kawayan. Magkaharap lang kaming dalawa. Nire-review ko ang report ng hacienda for this month. Kailangan ito ni Lolo para sa pagproseso niya. Dumami kasi ang umorder ng tubo sa hacienda, pati na rin sa mga palay. Mahabang sabi ko naman sa kanya, hindi ko magawang sumulyap sa kanya dahil nasa ginagawa ko ang aking focus. Wow, you're so dedicated with your work. You really love the hacienda, Dio Gracia. Buong paghanga na sambit naman ito. Napaangat naman ako ng mukha sa kanya. Nakatitig pala siya sa akin. Pero mas mahal kita, Paulo. Sayang nga lang, hindi mo ako mahal. Ano kaya ang pakiramdam kong mahalin mo na rin ako? Wika naman ang kanyang isipan. Oo, mahal kasi ni tatay ang hacienda. Bata pa lang ako, halos ginugol na niya ang buhay niya dito. Sa dedikasyon niya dito sa hacienda ng pamilya mo. Totoo naman yon. Kaya nga iniligtas ni tatay si Don Eduardo. Dahil sa paniniwala nito na kailangan si Don Eduardo sa hacienda. Masaya naman ako dahil naging bayani sa mga mata ng halos lahat ng tauhan dito sa hacienda ang aking ama. Sinabi nga ni Lolo na iniligtas pala siya ng tatay mo noon. Utang na loob namin mula sa iyo at sa ama mo ang buhay ni Lolo. Salamat, Danica. Bakit ka nagpapasalamat? Dahil hindi na ako nakapagpasalamat sa tatay mo, kaya sa iyo na lang. Tumayo siya at tumabi siya sa akin. Halos mabibingi na ako sa sobrang pagkabog ng aking puso. Sobra naman kasi siyang makalapit sa akin. Hinahangaan ko ang pagiging dedication mo sa trabaho mo, sa lahat ng ginagawa mo. Pero, magkwentuhan muna tayo sandali. Aniya at tiniklop ang ginagawa ko. Ano? Please, Danica. Nagsusumamo ang kanyang mga titig sa akin. I just want to know you more. After all, you're my wife. At tama si Lolo. Wala nang ibang babae na magmamahal sa hacienda na katulad ng pagmamahal mo. Wife? Ito pa lang ang unang beses na inangkin niya na asawa na niya ako. Masarap pala sa pakiramdam. Sa bandang huli mas pinili ko na pagbigyan na lang siya. At nagkwentuhan nga kaming dalawa. Kadalasan tungkol sa kabataan namin pareho. Sobrang lakas ng tawanan naming dalawa. Napatunayan ko ang isang bagay. May nakatago palang sense of humor ang isang Paulo Dio Gracia. Thank you for the nice talk, Danica. Aniya, alam mo ba ngayon ko lang ito nasubukan ang makipagkwentuhan ng kung ano-ano sa isang tao? Nakangiting wika pa ni Paulo. Talaga? Well, kung kasama mo ako, you got to use it. May kadaldalan kasi ako, Paulo. You think so? Nakangiti akong tumango naman sa kanya. Nailang ako. Bigla na lang tumitig siya sa akin. Lihim ako na palunok nang itinaas niya ang isang palad upang haplusin ng aking pisngi. Hinawi niya ang isang hibla kong buhok na bagyang tumatakip sa aking mukha at isiniksik niya iyon sa aking tenga. Nakatanga lang akong nakatingin sa kanya. You're so beautiful, Danica. Aniya at unti-unti niyang inilapit ang kanyang mukha sa aking mukha. Parang may mga dagang naghahabulan sa loob ng aking dibdib. Sandali lang nanalaki ang aking mga mata. Nang tuluyan niyang tinawid ang pagitan ng mga labi namin. Dahil kalaunan, naipikit ko din ang mga mata habang ninanamnam ang tamis ng labi ni Paulo. Hilaw akong napangiti dahil sa alaala na iyon. Kinikilig pa talaga ako ng huwad sa pakikipaglapit sa akin na iyon ni Paulo. Mas madalas nga ako sa kubo. Mas gusto ko kasi ang hangin sa lugar na to. Mas pinili kong sambitin. Saka na ako tumalikod at tumakbang. Ayaw ko nang makaalala pa ng kahit na anong nakaraan namin ni Paulo. Umasa ang puso ko sa kanya. Akala ko natutunan niya akong mahalin. Pero, nilinlang pala niya ako. Niloko, pinagbintangan, inunsulto at siniraan. Napakasakit dahil mahal ko siya. Napakasakit pag mahal mo ang isang tao na halos sumira sa iyong dignidad. Babalik ka pa ba bukas?
Tanong ni Paulo sa akin nang pasakay na ako sa dala kong kotse. Sa libing na ni Lolo bukas. Asahan mong darating ako, Paulo. Ito naman talaga ang tanging dahilan kaya bumalik ako dito sa asyenda. Wika ko. Pinakaswal ko lang ang boses ko. Mas pinili kong tratuhin siya na parang kaibigan dahil kay Lolo Eduardo. Ito na ang huling pagkakataon na makikita namin si Lolo at ayaw kong sirain ang nakaraan ang araw na to. Bahaw siyang ngumiti. Hindi na ako nagkomento pa. Agad kong pinaandar ang kotse na nakapasok na ako sa loob. Hindi ko napigilan ang aking sarili na lingunin siya mula sa kinatatayuan niya kanina. Nandun pa rin si Paulo habang nakatingin siya sa papalayo kong kotse. Agad kong ibinalik ang aking focus sa pagmamaneho at hindi na nag-abala pa na sulyapan siya muli. So, kumusta ang unang pagkikita niyo ng ex-husband mo? Seryosong tanong naman sa akin ni Franco. Magkaharap kaming nakaupo sa upuan na nasa balkonahe ng hotel na pansamantala naming tinutuluyan. Just a formal meeting. Maikli kong sagot naman sa kanya. Saka ko ininom ang kape na nakahanda. Tulog na ang aking anak. Sa tantiya ko, 9:00 na siguro ng gabi. Talaga? Paninigurado naman ito. Why? Are you jealous? Natatawa kong tanong naman sa kanya na sinabayan niya ng kalaunan. Siya ang tunay na ama ni Sean. Hindi mo maialis sa akin na makaramdam ako ng ganito. Seryosong sambit naman ito. You always there for me, Franco. Hindi man ikaw ang totoong ama ni Sean, but you always love him as your own. Madamdamin kong pagkakasabi sa kanya. At maraming salamat doon. Napangiti naman si Franco. Alam mo, napakaseryoso mo. Uwi ka naman ni Franco. Ang mabuti pa, matulog na tayo. Maaga pa tayo bukas. Tumayo siya at inilahad niya ang kamay niya sa akin. Nakangiti naman akong tinanggap ito.